Sa Lord, puri po ating pinakamamahal na Jesus, mapagpalang oras, mapagpalang umaga na po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga viewers natin, mga avid viewers, avid listeners ng ating banal na gawain, mga mainit nating mga kapatiran na umaatin. Hallelujah! Puri natin pinakamamahal na Jesus, tayo po ngayon mga kapatid ko ay Sabado na. Hallelujah! Kumbaga last day na naman ng July. Hallelujah. Kaya ito po ay July 31 na, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Jesus. Tayo po ay papasok na naman sa panibagong buwan. Agosto na tayo. Hallelujah, sa linggo, mga kapatid ko. Kaya lahat po tayo ay patuloy at patuloy lamang po na magpakainit sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mapagpalang umaga, mapagpalang oras. Ating mahal pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, the Almeida family, sa turo at aral ng ating beloved Mama Dear Assistant Pastor din na si Almeida. Hallelujah. At sa lahat po ng mga kapatiran natin sa buong mundo. Hallelujah. Dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hallelujah. At sa lahat po ng ating mga kamanggagawa sa ating mga outreach station. Hallelujah. Maging sa ibayong dagat. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming mga live viewers, mahal na Panginoon, at sa mga nakikipagkaisa, nagpupuyat para sa aming pong Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God, sharing the love of God. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng naaabot ng yung banal na gawain sa pangunang panalangin aming mahal na pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Pagpalayan mo yung salita ng buhay, mahal na Panginoon. Lang yung sa mayabang lingkod, wala pa akong magagawa ko sa ganakin. Father, in the name of dearest Jesus, I beseech the Lord God to please open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach thy gospel with love and power. Thou shalt not believe hindrances, cast out the mass. Bless thy word in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Meron namang mga GCQ na lugar. Meron namang mga MECQ na lugar. Meron namang MGCQ. Yan ba yung sinasabing new normal? O abnormal na? Kaya napakahirap talaga. Pati presidente natin, hindi na malaman kung anong gagawin. Napakahirap talaga ng nangunguna sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang naman sa bansang Pilipinas, sa buong mundo na. Kaya nga ito ay napakadelikado na naman. Balik tayo sa dating gawi. Pero nadagdagan nga. Sabi nga nila, di bakunado, wag lumabas ng bahay. Maganda sana, pabor, sa mga anak ng Diyos, dahil ayaw natin magpabakuna, ayaw natin magpabaksin, hindi tayo lalabas ng ating mga bahay. Maganda yan, makapagpupuri, makakapanalangin, makapag-aayuno. Kaso, saan naman tayo kukuha ng ating pinansyal? Mga panggastos, pagkain. Siyempre, iba natin mga kapatiran, nagsikap nga na makapagtrabaho eh. Nagsikap, nakapagtrabaho na. Nandiyan na. Kahit pa paano, nakakasurvive, meron ng income. Paano ngayon to? Yung mga nagtatrabaho na hindi makakalabas dahil walang baksin. Paano na ngayon yan? Meron ko tuloy na isip, yung mga magpapabakuna, kung mamamatay, magkakasakit,
Dapat sagutin ng gobyerno yung pambili ng ataol, tsaka pampalibing. Kasi ano na ito suicidal time na ito suicidal time. Wala kang sakit, magpabakuna ka, bigla kang nagkasakit at namatay. Paano ngayon yan? Siyempre, pinapunta dun sa isang lugar, sa cover court, na mga mayor, na mga opisyales ng gobyerno. Di nagpabaksin na ngayon. First dose, second dose. Unang dose, dalawang pangatlo. Paano na yan? Sa dami ng baksin na pumasok sa Pilipinas, puro imported. Spiritual battle para sa mga Kristiyano. Kasi katulad niya, maraming ayaw. Marami talaga. Hindi lang mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pati iba-ibang mga sekta, ayaw din Meron nga rin ako mga nakakausap, ayaw din nila magpabakuna Kasi hindi nga nila sigurado kung anong mangyayari. Bakit? Sa unang bakuna ba, hindi ka patiwala na hindi ka natatabla ng sakit? Tapos kailangan mo pa ng pangalawang bakuna. Ano nang sitwasyon natin? Parang testing? Pagpapraktisan ng mga tao? Pagpapraktisan yung mga walang sakit? Kung magkakasakit at namatay, malaking problema yan, malaking question yan. Yung hindi nagpabaksin at namatay, wala kayong pananagutan. Kasi hindi sumunod sa inyo, hindi nagpabaksin namatay. Wala namang sakit na nakakahawa. At wala namang sakit. Kaya, pag-usapan na lang natin kung hanggang kailan matitiis. Kasi nga yung mga ayaw magpabaksin, nagtatrabaho na ngayon. Yung ayaw magpabaksin, kung bigla silang magkasakit, nagpabaksin, paano ngayon yan? Saan sila kukuha ng pambayad ng kuryente? Ang taas ng bayad ng ilaw ngayon. Saan sila bibili ng pagkain nila? Umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan sila kukuha ng pagkain ng mga anak nila? Kung may pamilya, may mga bata na inaasikaso. Yung mga matatanda, yung lolo at lola, walang mga trabaho. Mga senior citizen, stay at home. Mga bata, stay at home. Maganda talaga yan na nasa bahay na lang. Kaso nga, saan nga kukuha ng pagkain? Tingin nyo sa panahon na ganito, nag-ulan, nagbaha, nagkaroon ng mga habagat, nagbagyo. Nakikita nga natin yung nangyari dyan sa Marikina River. Halos umabot ng 16 feet. Umabot hanggang sa kalsada yung baha. Ang daming naapektuhan na naman ng mga tao dyan. Lumubog yung mga mabababang lugar. Sa Metro Manila, ang daming lumubog. Okay, sige, nagpabaksin. Lumusong sa tubig baha. May mga sugat, nagkaroon ng alipunga. Nagkaroon ng mga sugat yung mga tao. O tapos, siyempre, sa baha, nandiyan na yung mga ihi ng daga, mga dumi ng daga, yung mga basura. Nagkaroon ngayon ng
leptospirosis. O, di doble-doble ng problema ngayon. Iba rin yung gamot sa leptospirosis. Iba rin yung iinumin niyang gamot. Iba rin effect. O, tingnan nyo, yung gamot sa cancer, may maintenance. Ang sakit sa puso, meron maintenance. Ako lang, nung nagkaroon ka ng sakit ng ulcer at appendicitis, sabi ng doktor sa akin sa Chinese General Hospital, kailangan meron akong maintenance. Iinom ako ng gamot sa umaga, sa gabi, bago matulog, umaga, sa tanghali pa pala. Umaga, tanghali, gabi. 3 beses sa isang araw ka iinom ng gamot. Di ba sana kung marami kang pera na pambili ng gamot? Iba yung gamot ko sa appendicitis. Iba yung gamot ko sa ulcer. Oh. Iniinom ko ng iniinom, nagtataka ako, hindi naman ako gumagaling. Hanggang sa hindi na ako makatulog. O di ano na yan, insomnia na yan. Hindi ka na makakain, dinawalan ka na ng gana kumain, di ka na nagkakakain, wala ka ng appetite. Terrible. Ano nang mangyayari sa ating kanya-kanyang buhay? Di ba kayong mga mayayaman, okay lang yan. Halos pwede kayong tumira sa mga hospital. Sa mga hospital ng mayaman. Pwede kayong magkaroon ng mga private doctor, private nurse. Mayroong mag-aalaga sa inyo sa hospital. Naka-aircon pa kayo. May kaya kayo eh. Oh. May pera. Eh paano nga yung mga mahihirap? Mga walang pambili ng pagkain? Tutulungan ba ng gobyerno? Tutulungan ba lahat? Yung mga ayaw magpabaksin na nasa bahay na lang? Oh. Yung ayaw mag-face mask, ayaw mag-face shield. Marami nahuli, nagmumulta. Oh, ngayon, nagdagan nyo pa. Ano nang sitwasyon ng gobyerno natin? Balik tayo sa kahirapan? Balik tayo sa wala nang kwentang buhay? Yan na talaga yung new normal, no? Kaya, ano na tayo? August na. Yan, mag-umpisa na itong mga binanggit ko. Mag-umpisa na naman itong ECQ, GCQ, MECQ, MGCQ. Mag-umpisa na naman yan. Kaya hindi natin alam kung ano ng sitwasyon ng buhay natin. Apektado na tayo lahat. Bata, matanda, binata, dalaga, lahat, mayaman, mahirap. Tapos biglang magkasakit. Eh kahit nga walang baksin ng tao, nagkakasakit eh. May baksin at walang baksin ng tao na, total, sabi nga bahala na. Yan na lang, bahala na. Bahala na, kasi bahala na. Puro bahala na lang. Total, nangyari na yan. Magmula noong year 2000, at ngayon August na, may natitira pa na 4 na buwan, 5 buwan, para sa 2021. August, September, October, November, December. Okay. Enjoy natin. Enjoy natin. Bahala na. Ngayon maiba tayo. Total, nandyan na yan eh. Yung 2020 nga nakasurvive tayo ng 1 taon eh. Mas grabe yun ha.
Walang baksin-baksin doon. Walang baksin-baksin. Nakasurvive ang tao. Marami nagkasakit, pero hindi naman lahat namatay. Talagang yung mga namatay, talagang doon na yun eh. Hanggang doon na lang sila eh. Hanggang doon na lang yung buhay nila eh. Pati nga yung mga nagtatrabaho sa ospital eh, mga doktor, mga nurse, mga frontliners, yan. Nagkandamatay din eh. Nag-aalaga na yun ha, sa ospital. Alam nila ang problema ng mga may sakit, pero nadali pa sila ng kamatayan. Ang unahin ninyong lagyan ng baksin, yung mga taong grasa. Yung mga taong grasa. Unahin nyo na ibaksin. Yung mga pakalat-kalat dyan sa kalsada. Yan ang unahin nyo ibaksin. Yung mga drug addict, mga shabu addict. Yan. Unahin niyo para mabawasan talaga yung problema ng gobyerno. Pero yung mga naglilingkod sa Diyos, bahala ang Diyos na mag-ingat sa kanila, bahala ang Diyos na magligtas sa kanila, bahala ang Diyos na magproteksyon sa kanila. Dahil naglilingkod sila sa Diyos eh. Meron Diyos na tutulong sa kanila, meron Diyos na mag-iingat sa kanila. Amen! Kaya nga ito sa panahon ng kalamidad, kung magsabay-sabay. Kung magsabay-sabay, hindi na natin pag-uusapan tong COVID-19 virus tsaka itong Delta variant. Maniwala kayo sa akin. Biglang matatakpan yan. Kung magsabugan na ang mga bulkan, magsabay-sabay. Bulkan ng Mayon, bulkan ng Taal, bulkan ng Arayat, bulkan ng Isarog, bulkan ng Apo. Ay kung magsabay-sabay yan, sige. Maglindol. Maglindol. Yung kagad yung sinasabi nating super earthquake. Yung babaksak agad yung mga hospital, babaksak yung mga kulungan, babaksak yung mga tulay, babaksak yung mga pinagagawa dyan ng mga magagandang mga tulay, magbaksakan ng mga building. Sige. Ano pa? Magbaha. Yung magbaha ba na katulad kay Noah? Yung talagang magbaha na talagang maramdaman? Tapos, ayaw natin magbaha. Sige, magbagyo naman. Na lahat ng mga bahay ay tangay ng lakas ng hangin. Magbagyo na. Ito na. Bagyo. Signal number 1, signal number 2, hanggang signal number 5. Okay Doon sa ibang bansa, tornado. Malakas yun. Sa abroad, tornado ang tawag. Dito sa atin super typhoon. Sige. Earthquake. Earthquake. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil walang signal yan. Bigla na lang yayanig. Magbabaksakan kagad yung mga building, magbabaksakan yung mga tulay. Magbaksakan ng mga kulungan, mga nakabilanggo, magtatakasan lahat yan. Yung mga nasa ospital, magbaksakan na yung mga ospital. Ano mangyayari sa mga pasyente? Sino pa ang tutulong? Magbaha. Ayan, sige. Magbaha. Mag-tsunami pa. Sa tingin nyo, pag-uusapan pa kaya yung COVID-19 virus? Pag-uusapan pa kaya yung Delta variant? Kung magsabay-sabay na yan? Sige. Pagkatapos, lulusob na yung mga gustong pumasok sa Pilipinas. Kubkubi na ang Pilipinas. Ewan ko kung meron pang gusto maging presidente. Meron pa kaya?
Ang galing, no? Lahat yan ay nasa Biblia. Bago babalik ang malapay noon, magkakaroon ng matinding salot. Magkakaroon ng malaking problema ang ating mundo. Hindi lang ang Pilipinas. Yan ay mga nabanggit ko lang na mangyayari ng kalamidad, kung ano-ano, hindi ko pa nabanggit yung magbabaksakan ng mga bituin eh. Ano yan? Di ba may mga nababalita nga na nagkakaroon ng ano? Ng pagbaksak ng mga meteor, yung mga bituin, mga kometa. Oh, nakakatakot. Magbaksakan ng mga bituin. Hindi na magliliwanag ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan. Diyos ko po, anong mangyayari? Kasi ang iniisip ng tao, puro lang dito sa lupa, puro lang kayo dito sa panglupa. Magpayaman, magkamal ng kayamanan, magpasikat, maging tanyag. Ang parangal, pupurihin ka. Pararangalan ka ng medalya, ginto, bronze, tanso. Magkamal ka na maraming pera. Dito lang lahat yan sa lupa ang pinag-uusapan. Pero pag sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang pinag-uusapan yung pagpunta sa langit, yung makakapakaraan, binanggit ko yung tungkol sa ano, yung who is Jesus. Marami kasing mga talata ito eh. Pipili lang tayo ng ilang mga talata para pag-aralan natin. Basahin muna natin yung Lucas 21:33 at Mateo 24. Ito yung sinasabi ng Biblia. Versikulo 10 hanggang 13. Babasahin natin yan. Sige. Dito po sa Lucas 21:33 ang talata. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapad ang aking mga salita ay hindi lilipas. Amen. Tignan nyo. Mangyayari. Pati ang paglaganap ng mga karamdaman, dahil ang mga doktor, pinag-aaralan, pinagpapraktisan na lang ang mga sakit ng tao. Kaya itong vaccine, pinag-aaralan na lang ng mga laboratorio kung alin ang mabisa na galing sa iba't ibang mga bansa na vaccine. Bakit sa Pilipinas? Tayo nga, pag may masakit ang tiyan, anong ginagawa? Maglaga ka lang ng lagundi. Inumin mo yung sabaw. Kung may ubo ka, may sipon ka, maglaga ka ng lagundi. Inumin mo lang yung sabaw. Pag hindi ka makaihi, meron kang UTI, bumili ka ng buko. Inumin mo yung sabaw ng buko. Magugulat ka na lang, araw-araw yun ang inumin mo, mawawala yung UTI mo. Mawawala yung sakit mo. Masakit ang ngipin. Huwag mo ipabunot yung ulo mo dahil yung ngipin mo masakit eh. Ang ipabunot mo yung ngipin. Masakit ang ulo mo. Ano, masakit ang ulo mo, ipapabunot mo yung ulo mo? Ano? Kayo nga, mag-isip. Grabe, no? Hindi natin maintindihan kung ano ang sitwasyon. Nag-LBM ka. Sabi ng mga matatanda, naniwala naman ako. Maglaga lang kayo ng mga dahon-dahon. Inumin ninyo. Dahon ng abukado, dahon ng kaimito, pati dahon ng malunggay, dahon ng mangga, inumin yung sabaw. Okay, nawawala.
ay gusto yung LBM, gusto agad maging matigas yung dumi. O di bumili ka ng saging. Saging na latundan. Yung iba, kumakain talaga ng kalabasa. Aba, hanggang ngayon, hindi sila nagsasalamin. Oh, yung bunga ng kalabasa ang kinakain. Ngayon, dahil sa bisyo, ayan. Oh. Kaya yung mga mahilig maggamit ng cellphone, hindi kayo kumakain ng kalabasa at saka carrots, ang araw malabo na mga mata nyo. Dahil yung cellphone, yung radiation, nandito na, Oh, mahilig kayo sa TikTok, mahilig kayo sa ML. Isang araw, lalabo na mga mata nyo. Pati mga daliri, ano na yan, yung ganyan na, hindi na makapindot. Ano ganyan? Sa panahon natin yan, lahat. Bata hanggang pinakamatanda. Mayaman hanggang pinakamahirap. Pati nga basurero, may mga cellphone Pati nga mga magnanakaw, may cellphone. Pati mga hold-upper. Ang ganda. Pati mga nasa kulungan, may mga cellphone. May mga kakontak. Kaya itong panahon natin na ito talagang marami nangyari. Kaya kahit na gumawa na ng mabuti ang presidente, sinisisi pa rin. Ang nakikita, nadidinig kasi yung nagmumura siya. Nung sino-sino mga naging presidente, mababait. Hindi naman tumigil ang rally. Magmula kay Marcos, ang dami nagrarally. Yung mga nagrally kay Marcos, sila pa rin yung nagrarally hanggang ngayon kay Rodrigo Roa Duterte. Yung mga nagrally kay Corazon Aquino, nagrally kay Fidel Ramos, nagrally kay Joseph Estrada, nagrally kay Gloria Arroyo, nagrally kay Benigno Aquino, lahat yung mga nagrally sa panahon ni Marcos hanggang kay Benigno Aquino, sila pa rin yung nagrarally dyan. Sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, walang nagbago. Kaya lahat ng presidente, yung mga nagrally, yung mga gumawa ng pagrarally-rally dyan, sila yung mas mabuti kaysa dun sa presidente. Sila yung mas mabait kaysa dun sa presidente. Sila yung may mga nagawa kaysa dun sa presidente. Yung presidente, halos buong panahon niya, para umunlad ang Pilipinas. Yung nagrally, puro sigaw lang, sigaw. Itaas ang sweldo. Ibaba ang presyo ng mga bilihin. Yan. Sila lang yun itaas ang sweldo. Tinaas ang sweldo. Sisigaw na naman. Ibaba ang presyo ng bilihin. Ibinaba ang presyo ng bilihin. Ibaba ang presyo ng mga gasolina, ng mga diesel. Huwag kang bumili ng sasakyan para hindi ka sisigaw ng diesel at gasolina. Huwag kang bibili ng motor. Maglakad ka. Kaya yung tinitignan ko, yun ang obserbasyon ko Sa panahon ni Marcos, buhay na ako. Hanggang ngayon. Yung nakita ko sa panahon ni Marcos na nagrally, yung mga nagsisisigaw sa kalsada, hanggang ngayon, sila pa rin yung nasigaw ng sigaw. Hindi kayo nakukontento sa buhay ninyo? Tumatanda na lang kayo ng puro sigaw kayo ng sigaw ng kakarali-rally? Yung mga nasa gobyerno, gumawa na ng mabuti, pinupunan nyo pa rin. Bakit hindi kayo maglingkod sa Diyos para kayo ipagpalain ng Diyos?
para pumuti ang ating buhay. Yan ang isang bagay na kasi na ayaw ng tao eh. Yung Diyos ang tutulong sa atin. Nilikha tayo ng Diyos sa sanlibutan ito para tulungan ng Diyos. Hindi tayo para pahirapan ng demonyo. Ang demonyo nagpahirap sa atin eh. O, tingnan nyo ito, sabi ng Mateo 24:13. At pag-aralan natin yung ilan sa mga babanggitin ko tungkol sa who is Jesus. Pakibasa. Sa aklat ng Mateo 24:13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. O yan. Ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kaya kayo na mahilig mag-rally, magtiis na lang kayo kung sinong presidente. Kung sino yung mangunguna sa ating bansa, tulungan na lang natin, suportahan na lang natin. Kaso nga ang gusto natin, mas marunong tayo sa presidente. Kaya ang sabi na tuloy ng presidente, yung kanyang pag-upo sa gobyerno, sakit ng ulo. Halos di na siya makatulog. Oh, grabe. Ginagawa niya na lahat ng mabuti para sa gobyerno. Pinupuna mamatay. Total, yan naman ang kalagayan ng tao. Mabuhay, maglingkod sa Diyos, may langit na naghihintay sa iyo. Mamatay na hindi ka naglingkod sa Diyos, impyerno ang kalalagyan mo. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakilanman. Ang salita ng Diyos, siya mismo yan. In the beginning was the Word, and the Word was God. Lahat ng bagay dito sa sanlibutan, nilikha ng Diyos. Meron bang may malaki ang tao? Ang buhay natin galing sa alikabok, binigyan tayo ng hininga ng Diyos. Magpasalamat tayo. Dahil ang Diyos ay mabait para sa mga naglilingkod sa Diyos. Mabait ang Diyos sa sanlibutan. Amen. Imagine, nagpapaulan siya. Kaya nagpapabaha din siya. Nagpapabagyo sa mga masama at mabuti. Nagpapasikat ng araw para sa mga masama at mabuti. Kaya tingnan nyo, grabing bait ng Diyos. Hindi natin naiisip kasi yan eh. Akala natin, yung naglilingkod ka sa Diyos, nagsasamba ka sa ribulto, nagkukrusipiyo, nagnunubena, akala mo pupunta ka na sa langit. Wala akong nabasa sa Biblia niyan. Yung sumasamba sa ribulto, sumasamba sa Diyos-Diyosan, pupunta sa langit. Wala akong nabasa. Ang nabasa ko, pag tinanggap mo ang malapay ng Kristo, yung sariling tagapagligtas, tatawagin kang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tagalangit ka. Dahil ang Diyos ay nasa langit. Siyempre, ikaw na maglilingkod sa Diyos, dadaling ka ng Diyos sa langit. Tayo, nandito tayo sa sanlibutan. Ang buong sanlibutan ay pag-aari ng demonyong Satanas. Yung pinasasama ang tao. Nilalagyan ng karamdaman ng tao. Nilalagyan ng mga problema ang tao. Kaya kung mamatay, tuloy sa impyerno. Yan ang pagmamahal ng demonyo sa tao. Sa mga ayaw maglingkod sa Diyos. Pero ang Diyos, mabait. Kung may sakit ka, pagagalingin ka ng Diyos. May problema ka, lulutasin ng Diyos ang problema mo. May bisyo ka, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Magulo ang pamilya mo, aayusin ng Diyos ang pamilya mo. Naghihirap ka, pagpapalain ka ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Kung yung mga ibon, yung mga ibon, nagliliparan-liparan lang dyan sa papawid. Meron silang mga sariling tinutuluyan ng mga punong kahoy. Wala silang kaluluwa, meron silang mga pugad. Tayo, may dalawang kamay, may bibig, may ilong, may mata, may paa, may ulo, nilikha tayo ng Diyos.
Kawangis ng Diyos. Amen! Siyempre, kawangis ng Diyos, ang Diyos na sa langit. Oh, di tayo na naglilingkod sa Diyos, sa langit pupunta. Amen! Okay, dito na tayo. Sabi ng mahal na Panginoon, I am the healer. Exodus 15:26, Isaiah 53:5. Pakibasa. Jesus is the way, the truth, and the life. John 14:6. Basa. Wonderful Counselor. Pagaling sa iyo. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang Diyos ay nagpapagaling, kaya this Jesus is the healer. Wala siyang ilalagay ng sakit sa mga maglilingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagpapagaling. Nilagyan niya ng sakit yung mga iipsyo, yung mga ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya ngayon, nakapagtataka itong karamdaman na kumakalat sa buong mundo, dumadapo dun sa mga hindi naglilingkod sa Diyos. Para yung mga nagkakasakit ngayon, pagpapraktisan ng ospital, pagpapraktisan ng mga doktor, kung ano-anong baksin ang isasaksak, pagpapraktisan. Ang Diyos nagpapagaling. Kaya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, 100% kami lahat dito ay may mga sakit na pinagaling ng Diyos. Kaya sinasabi namin, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Bulag dito, nakakita, pilay, nakalakad, kitungin, nalinis. Mga wala nang pag-asa, may taning ang buhay, dito nagsigaling. Basahin pa natin, Isaiah 53:5. Sa aklat ng Isaias 53:5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Amen. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Tignan nyo. Sa pamagitan ng latay na tinanggap na malapayon sa krus ng Kalbaryo, nagsigaling tayo. Kayong ating mga sakit, matagal na inako ng mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sabi niya, by my stripes, you are healed. Kaya wala pa tayo dito sa sanlibutan, hindi pa tayo tao, hindi pa tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dati nang inilagay ng mahal na Panginoon sa Biblia na siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya yung Diyos na hindi maglalagay ng sakit sa tao. Dahil siya nga yung nagpapagaling eh. Amen! Kaya ano pa ang sabi rito sa Jeremias 33:3? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila. At ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. 8. At aking lilinisin sila sa lahat nilang kasamaan na kanilang pinagkasalahan laban sa akin. At aking ipapatawad ang lahat nilang kasamaan na kanilang ipinagkasala laban sa akin. At kanilang ikinasalansang laban sa akin. Napakadaling isipin. Kaya ito mga ayaw maglingkod sa Diyos, ito na yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Ito yung mga sumasalansang sa utos ng Diyos. Kaya nandiyan ang karamdaman, dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Ang karamdaman ay bunga ng ating mga kamalian na nagagawa. Ang Diyos, inako na yung ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Para kung tayo maglilingkod sa Kanya, ang karamdaman, walang puwang sa ating mga anak ng Diyos. Amen! Ang karamdaman gawa ng demonyo eh. O di ang demonyo pinapahirapan ng mga tao.
Ang demonyong Satanas, siya yung talagang nagbibigay ng pahirap sa tao eh. O ngayon, dito tayo sa Jesus is the way, the truth, and the life. John 14:6. Basahin natin. Dito po sa aklat ng 1:14 sa isang talata. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tingnan nyo. Ang Diyos, siya yung daan, buhay at katotohanan. Kaya pag hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi mo alam kung saan ka maglalakad na na daan. Pwedeng daan ng kadiliman, daan ng kasinungalingan, daan ng hindi totoong paglilingkod sa Diyos. Nandyan, mabibiktima ka ni Satanas. Pero ang daan ng kaligtasan, si Jesus, siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya ang daan na nagbibigay ng kaligtasan, buhay at pagpapala, kagalingan ng karamdaman. Amen! Kaya grabe kung maglilingkod talaga tayo sa Diyos, susundin natin ang utos ng mahal na Panginoon. Lahat tayo magiginabang. Sa John 17:17, katotohanan. Sabi ng John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, sapagkat ang salita mo'y katotohanan. Sa John 8:1-29, pakibasa natin. Alpha at Omega, Revelation 1:8. Basahin natin yan. Sa aklat ng Isaias 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen! Ayan, nandyan na, nabanggit na lahat yan. Kayo na mismo mag-isip. Ating pinag-aaralan, dear Jesus is wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Nandiyan na yun. Siya yung tagapagligtas. Siya rin yung Messiah. Siya yung the way, the truth, and the life. Ngayon, Alpha and Omega. Revelation 1:8. Pag-ibasa natin. Pagkatapos, basahin natin yung Perfect Church, Ephesians chapter 5, verse 27. Dito po sa Apokalipsis 1:8 ang talata. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos. Amen. Alpha at Omega. Ba? Kaya kung hinahanap mo ang himala, hinahanap mo kagalingan ng karamdaman, hinahanap mo pagbabago, hinahanap mo kaligtasan, dapat maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. 1 John chapter 5 verse 20. Sa aklat ng unang 1:5-20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen! Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya sa lahat nating mga viewers, sa lahat nating mga kapatiran, wala tayong ibang pinag-uusapan dito kundi ang kabutihan ng Diyos. Wala tayong ibang binibigyan ng pagpapahalaga sa ating buhay kundi yung salvation.
There is Jesus' power. There is Jesus' salvation. There is Jesus' true God. The only true God, one God. Amen. Wala na eh. Ito nangyayari sa sanlibutan, gawa ng Diyos eh. Pinahintulutan niya para ang mga tao hanapin ang solusyon. Sa mga may sakit, maglingkod sa Diyos. Sinabi ng binasa natin sa Exodo 15:26, Isaiah 53:5. Si Jesus ang nagpapagaling. Itong nabasa natin na 1 John chapter 5 verse 20, siya yung tunay na Diyos. Wala nang ibang Diyos. Siya yung tagapagligtas. Siya yung Diyos na nagmamahal sa atin. Yan sabi ng banal na kasulatan, Jesus is the way, the truth, and the life. Amen! Sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sa lahat ng ating mga viewers, mga may sakit, may mga problema, naghanap ng kaligtasan, maglingkod na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 4 na reglamento ng kaligtasan, pananampalataya, mahalaga yan, dahil sabi ng Biblia, Romans 10:17, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hebrew 11:6, ang taong lalapit sa Diyos ay maniwala at sumampalataya na mayroong Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pangalawa, godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi. Sa Acts chapter 3, verse 19, ang pagsisisi ay daan ng pagbabalik loob sa Diyos. Ang pagbabalik loob sa Diyos, napakahalaga. Yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para mahugasan ang lahat ng iyong pagkatao. Mapatawad na lahat ng iyong kasalanan. Kaya nga si Nicodemus, kinausap na mahal na Panginoon mismo eh. Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya yun pala, hindi ka makakapasok sa karya ng langit. Doon, sa langit, nandun ang Diyos. Pag hindi ka nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya kailangan matanggap mo yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod totally sa kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, Acts 2:38, kung saan may mga gawain ng Jesus Miracle Crusade, magpabautismo ka, walang bayad. Maugasan na yung kasalanan, pagpapalain ka ng Diyos, magiging anak ka ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya si Nicodemus, pinahalagaan niya ang sinabi ng mahal na Panginoon, dahil Diyos mismo yung kausap niya eh. Sa atin, gospel ng ating pinag-aaralan sa pamagitan ng pangangaral ng mga nandito na manggagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa ating mga outreach station, pinangaral ng ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, ang gospel, ang salita ng Diyos, na ito ang kapangyarihan para ang tao maligtas. Kaya pag tinanggap mo mahal na Panginoon sa John 1:12, magiging anak ka ng Diyos. Kaya dun sa Roma 8:14, lahat ng anak ng Diyos na pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Hindi lang basta-basta nasasabi mo, ako anak ng Diyos, ako naglilingkod sa Diyos, ako nag-hallelujah, nagpe-praise the Lord, ako dumadalo sa born again fellowship, ako naglilingkod sa Diyos,
Laman ako ng simbahan, laman ako ng chapel, laman ako ng gawain. Okay yan. Pero kailangan matanggap mo yung Espiritu ng Diyos. Dahil yun ang lalaban sa'yo sa kasalanan. Sabi ng Roma 8:26, hindi tayo marunong manalangin dati. Kaya nga ang ating panalangin sa mga rebulto, walang tugon. Panalangin tayo ng panalangin ng nobena, ng rosaryo, walang tugon. Panalangin tayo ng mga panalangin sa Diyos-Diyos na walang tugon, walang sagot. Kaya sabi ng Roma 8:26, hindi tayo marunong manalangin. Ngayon, ang panalangin pala, nandiyan sa Biblia, sa Mateo 6:9-13, the Lord's Prayer. Amen! Kaya pag yan ang binanggit mo na panalangin, ay talagang pakikinggan ka ng Diyos. Dahil ang nasa dulo niya ay Amen. Everybody say praise the Lord! Yaman tayo maawit sa ating mga baguhan, sa lahat ng mga nandyan, ng mga viewers natin. Surrender now your life to dear Jesus. Napakabilis talaga ng oras. Hallelujah. Napakabilis na talagang hinahatak ang oras. Hinahatak ang araw. Hallelujah. Habang tayo maawit sa ating minamahal mga baguhan, sa lahat ng nandyan sa inyong mga tahanan, ating mga viewers, lahat-lahat, surrender now your life to dear Jesus. There's no distance in prayer. Habang tayo'y nagpupuri, umaawit, suko na natin ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Muktong yang anak Kanyang ibinigay upang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tunay Kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo kung nais mo siya ay tanggapin. Ikaw sa Kanya'y manalangin. Ang Kanyang pangako'y gagawin. Tunay Kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo tunay Kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil
sa'yo. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman. Hindi kanya pababayaan. Bugtong yang anak, kaniyang ibinigay upang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tunay kanyang mahal, kaya siya'y namatay. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa krus ng Kalbaryo, dahil sa'yo tunay kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, dahil sa'yo. Kung nais mong siya ay tanggapin, ikaw sa kanya'y manalangin. Ang kanyang pangako'y Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you so much, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus. Hallelujah. Sa krus ng Kalbaryo, Hallelujah. dahil sa'yo, tunay kanyang mahal, kaya Hallelujah. siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Dahil sa'yo, tunay kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo. Amen, praise the Lord,
dear Jesus. Habang naramdaman natin ang presensya natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kahit na sa ganitong oras, hallelujah, nandiyan ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating banal na gawain. Nadarama ng ating mga kapatiran ng bawat isang narito ang presensya ng Diyos. Dahil ang banal na kasulatan na ating pinapangaral ay buong katotohanan. Ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay nandito sa ating banal na gawain. Ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay totoong Diyos, nakikinig ng ating mga panalangin. Hallelujah. Kaya sa ating minamahal na mga baguhan, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan, at sumunod sa panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabihin niyo, mapagpala ka sa langit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako'y nagbabalik loob na sa iyo. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na gawa. Magmula ako'y magkaisip. Iligtas mo po ako sa aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Salamat po, mahal na Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ikaw ang Diyos na kaligtasan ng aking kaluluwa. Mahal na Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, iligtas mo po ako. Sampu na aking mga mahal sa buhay. Amen and amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, lahat ng tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Gawin mo silang tunay mong anak. Iligtas mo sila. Sulat mo ka lang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Ngayon, hanggang sa pagbabalik, pagpalain mo lahat ng mga viewers, pagpalain mo lahat ng mga baguhan, pagpalain mo lahat ng mga anak, mahal na Panginoon. Sampu na mga loved ones sa mga kapatiran. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Tayo natin manalangin sa ating mga foreigner brethren from different part of this world. Nandiyan ang ating mga loved ones, na mga kapatid natin na kapag-asawa sa iba't ibang mga bansa, na mga foreigner, akala mga naging asawa. Tayo natin manalangin, follow this prayer. Lord, dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, I believe in you. I trust in you, Lord. Thank you so much that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, thank you so much for your gospel. Forgive my sins. I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Make me a real Christian. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, to the first prayer, beloved Pastor Evangelist Willis Radalmeda, the prayer of a righteous man, the Almeda family, your humble servant, Father, dearest Jesus, I pray, bless our beloved foreigner brethren, bless our beloved brethren, their loved ones, write their names in the book of life in heaven. Mahal na Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga loved ones sa mga kapatiran nasa abroad, ang mga baguhan, iligtas mo sila, isulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit ngayon hanggang sa pagbabalik sa Pangunang Dalangin ay mga pastor, the Almeda family, yung abang lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Have faith in God, beloved brethren. Tayo manalangin na sa ating mga karamdaman, sa lahat ng ating mga pangailangan. Have faith in God, trust there is Jesus. There's no distance in prayer. Ilayan sa ating mga sarili, isipin natin ating malapastor na naglayan sa atin, sa ating mga karamdaman, sa iba't ibang parte ng ating katawan, ating mga problema, sama natin sa prayer, lahat ng ating mga kapatiran, sa iba't ibang lugar. Yes, Lord, there is Jesus. Forgive all our sins, O Lord God. Have mercy upon us, Lord. We know there's nothing impossible in the name, Lord God. Sa pangunang dalangin aming malapastor, Evangelist Willis Radalmeda, panalangin ng beloved Almeda family, yung abang lingkod, lahat ng mga kapatid may mga sakit,
Pagalingin mo, mahal na Panginoon, lahat kami na may mga kahilingan, may pangangailangan, tagpuin mo sa malang kaparanan sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka sa mga anak ng Diyos. Cast out in Jesus' name. Demons of sicknesses, cast out, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever and flu, cast out in the name of Jesus. Stomach trouble, cast out in the name of Jesus. Arthritis, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga sakit karamdaman, pagsusukan ng dugo, cast out in the name of Jesus. Mga nagte-text, mga tumatawag, na mayroong mga loved ones na nasa ospital, may mga loved ones na nakaratay sa baling na karamdaman, mahal na Panginoon, abutin mo sila sa oras na ito. Lahat ng mga nag-text, sa mga tumawag, halo rin sa Pangunang Dalangin na yung Pastor, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Have faith in God, beloved brethren. Dahil lahat ay magtaasan ng ating mga kamay. Sigutin ang hallelujah, praise the Lord 3 times. Samang ating pagtalon, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Sabi natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Napakabilis ng araw na dumilipas. Napakabilis ng oras. Sinasabi nilang lockdown. Makikita naman natin yan sa mga sa Facebook, makikita natin sa news, sa TV. Hallelujah, talagang andyan, dami na naman mga mga lugar na ECQ. Marami naman mga lugar na GCQ. Marami naman mga lugar talaga na lockdown. Ang delikado, mga kapatiran na naman natin. Hindi naman makadalo sa ating gawain. Baka sa susunod, malalaman na lang natin, wala na naman mga mga spiritual gathering. Wala na namang mga ng mass gathering, yung kung ano ng mga ng okasyon. Naku, wala na naman yan. Kaya napakahirap talaga. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng ating mga kapatiran, tinatawagan uli natin, yung mga gusto mag-stay ng Pastoral House Chapel, pwede para makapag-ayuno tayo, makapagpuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung ito ay 2 weeks, 1 month, nako, mahirap na naman ang sitwasyon natin. Yung 1 week lang na hindi ka makadalo, manghihina ka na. Hindi ka makadalo ng Wednesday, Friday, and Sunday, wala na. Aagawin na ng demonyo ang paglilingkod mo sa Diyos. Kung 2 weeks, nako, kung 1 month, kung buong buwan ng Agosto, di makakabalik ka na lang pagdating na ng Ber. Mas ladong maigpit yan. Dahil yan, mga buwan ng talagang pag-iipon-ipon, pag-gathering ng mga pamilya. Yan yung pagbabakasyon ng mga nasa abroad, uuwi ng Pilipinas. Yan yung mga pagbabakasyon ng Metro Manila, uuwi ng mga probinsya. Kaya delikado na talaga ang sitwasyon. Pero tayo, nasa pastoral house, nasa chapel, nasa gawain, patuloy lang tayo maglingkod sa Diyos, makapagpupuri tayo, makakapanalangin tayo,
mapapahalaga natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil pagkagising mo sa umaga, puri ka na. Pagdating ng tanghali, puri ka na. Pagdating sa gabi, puri ka na. Bahala na kung mag-fasting. Kung walang kakainin, mag-fasting. Pero kung may kakainin, kumain lang. Kaya grabe nito sitwasyon na ito. Kaya lahat ng anak ng Diyos, magpahalaga. Amen. Sa ating kaligtasan. Kaya ulitin natin, ECQ na naman sa ibang mga lugar, GCQ na naman sa ibang mga lugar, MECQ, MGCQ, lockdown na naman. Yan ako, talagang mahirap na. Pero yung sinasabi ng iba, wala daw lockdown. Kasi sa inyong mga lugar, wala. Pero sa paglilingkod sa Diyos, nagpapahalaga tayo, kaya tayo po ay laging dadalo. Amen! Kaya I love you so much, but there is Jesus love us more. Ang ating gawain Wednesday, Friday, and Sunday, dito po sa Bangar. Wednesday, Friday, and Sunday, dun din po sa Bakibaknotan. At sa ating radio program, Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God, sharing the love of God. Gabi-gabi yan sa ating Facebook. Manood kayo gabi-gabi from Monday to Sunday. At sa ating gawain, nagla-live tayo ng Wednesday, Friday, and Sunday. Balik mo sa kanila na higit sa lang inaasahan. Ang kalamang special love offering na ipagkakaloob, panggastos, karagdagan, sa mga gastusin ng pastoral house. Sa mga pangailangan, mahal na Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga kapatiran, i-provide mo ka ng mga pangailangan, gamitin mo ang mga loved ones na nasa abroad, gamitin mo mga loved ones ng bawat isa. Ikaw na po ang bahala maghimala, mahal na Panginoon. Kahit na may pandemya, pagkalooban mo ng pagpapala mga kapatiran. Aming inaangkin ang masaganang biyaya na nagmumula sa iyo. Sa pangunang dalayan ng mga pastor, Sampu ng Bilabe Almeida family ng Abang Lingkod, siksik liglig, umaapaw ng pagpapala, pagkaloob mo sa mga kapatiran. Sa pangalan ni Jesus, at sa aming pong pagtatapos, malapay noon sa aming pong Facebook Live, sa aming gawain, sa aming overnight prayer. Salamat po sa mga patotoo, abitin ng Children's Choir, Adults Choir, Finance Choir, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat din sa mensahe ng kaligtasan, namin na pag-aaralan palagi, mahal na Panginoon. Nagbibigay kalakasan sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo, karagdagang karunungan at kaalaman na naman ang ipinagkaloob mo sa amin. Sa pangalan ng Jesus, ingatan mo kami sa aming kanya-kanyang pag-uwi. Sa pangalan ng Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.